kumusta po sa inyo lahat? Nabiktima kayo ng kasinungalingan sa buong buhay ninyo. Sinabi nila na ang itlog at tofu ang pinakamagandang protina, kasinungalingan po iyon. Sa loob ng 20 taon na nag-alaga sa 2,400 pasyente, walang kahit isang taon na nagdagdag ng kalamnan gamit ang itlog at tofu. Kumusta po? Ako si Dr. Nathan Gutierrez, 20 taong espesyalista sa rehabilitasyon medisina. Noong Setyembre na nakaraang taon dinala sa emergency room ang isang 74 taong gulang na si Lola Elena Reyes na nakatira sa Quezon City. Sabi niya ay nadapa siya habang papunta sa banyo. Doktor, kumakain akong 3 itlog araw-araw, sabi niya. Pero nang hawakan ko ang braso niya, naiwan na lang ang buto kaya nagulat ako. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang 3 bagay na sasabihin ko ngayon at pagkatapos ng 3 buwan naglakad siyang mag-isa papasok. Doktor, kahapon ay hindi na ako nahirapang buhatin ang apo ko. Kayo po ba ay nahihirapan ding huminga kapag umaayat ng hagdan, hindi ba? Kayo makabukas ng takip ng bote at walang lakas na buhatin. Ang apo paglampas ng 60 taong gulang nawawala ang 1 kilo ng kalamnan bawat taon. Kahit nanakaw po lang. Kung panorin ninyo ang buong video hanggang sa dulo mula sa channel na Alaga, sa katawan sa loob ng 2 linggo ay madali na ninyong mabubuhat ang apo ninyo at ang inyong lakas ay magiging parang 30 taon na mas bata. Paki-subscribe at i-like ang video. Kung may nausubok na kumain na itlog o tofu per dating ang kalamnan pakitype ang numero, say comment, sisimulan na tayo. Ang pangatlo ay ang pulbos ng hiniling na soybean. Pulbos ng soybean, nakakatulong ba ito sa pagpunong kalamnan? Unang beses kong marinig. O tama po iyon. Karamihan ay hindi alam. Pero ito ay mas mahusay pa kaysa sa itlog. Una, ipaliwanag ko kung ano ang leucine. Ang leucine ay ang sangka para gumawang kalamnan. Tulad ng pagtatayo ng bahay na kailangan ng brick. Para sa kalamnan, kailangan ng leucine. Pero dapat ang leucine ay hindi bababa sa 2.5 gramo sa isang beses. Kung mas mababa sa 2.5 gramo, walang mangyayari. Katulad ng kulang sa brick kaya hindi may tatayo ang bahay. Sa isang piraso ng tofu na 300 gramo ay may 1.8 gramo ng leucine. Mas mababa sa 2.5 gramo kaya hindi gumagawa ng kalamnan. Pero sapat na kutsara ng pulbos ng hiniling na soybean na 40 gramo lang ay may 2.1 gramo ng leucine. Sa timbang, ang pulbos ay 7 beses na mas kaunti kaysa tofu pero mas marami ang leucine. Ito ang kapangyarihan ng konsentrasyon. Madaling ipaliwanag. Ang tofu ay parang espongha na puno ng tubig. Sa 300 gramo, ang aktual na soybean ay hindi umabot sa 50 gramo at ang iba ay tubig lahat kaya kakaunti ang leucine. Samantala ang pulbos ng soybean ay tinanggal ang tubig at giniling ang soybean lang. Ang 40 gramo ay puro soybean. Kaya kahit parehong dami, mas marami ang leucine. Ginawa ng Harvard University noong 2024 ang paghahambing na eksperimento. Hinati sa 2 grupo ang 200 matatanda na 60 taong gulang patas. Isang grupo ay kumain ng 1 piraso ng tofu araw-araw. Ang isa ay 4 na kutsara ng pulbos ng soybean. Pagkatapos ng 3 buwan, ano ang resulta? Ang tofu group ay tumaaseng average na sa 2.2 kilo ang kalamnan. Pero ang pulbos group ay tumaaseng 2.8 kilo. Higit sa doble ang pagkakaiba. Mas nakakagulat ang oras ng digestion. Ang tofu ay tumatagal ng 4 na oras sa tiyan para matunaw. Pero ang pulbos ay natatapos sa 1.5 oras. Bakit? Dahil ang tofu ay buo kaya dahan-dahang binubukot ng tiyan. Pero ang pulbos ay pulbos na kapag hinalo sa tubig agad na nasisipsip. Ayon sa pagsukat ng Department of Food Engineering sa Universidad ng Seoul, ang rate ng pagkasira ng enzyme ng pulbos ng soybean ay 89%. Ang tofu ay 54%.
Madaling sabihin kung kakain kayo ng 100 gramo ngang pulbos, 89 gramo ang papasok sa katawan. Sa 100 gramo ngang tofu, 54 gramo lang ang papasok at 46 gramo ay itinatapon. Noong Mayo ng nakaraang taon dumating si Lola Rosario Mendoza, 68 taong gulang mula sa Makati City. Talagang mahilig siya sa tofu. Kinakain niya araw-araw sa umaga at gabi. Doktor, kumakain akong tofu araw-araw pero bakit walang lakas ang braso ko? Hirap akong buhatin ang shopping bag. Pagkatapos ang pagsusuri ang kalamnan 61% lang ng normal. Lola, subukan ninyong palitan ang tofu ang pulbos ang soybean. Ihalo sa gatas pulbos ang soybean mas mabuti ba iyon kaysa tofu? 7 beses itong nakonsentra. Sumunod si Lola kahit naaalinlangan. Araw-araw hinahalo niya ang 4 na kutsara ng pulbos sa 200 ml gatas. Pagkatapos ng 2 buwan, pumasok si Lola na nakangiti. Doktor, kahapon pumunta ako sa palengke at magaan na ang shopping bag. Pagkatapos sukatin tumaas ang kalamnan ng 2-3 kilo sa loob lang ng 2 buwan. May iba pang benepisyo ang pulbos ng soybean. Madali itong gamitin. Ang tofu ay nasisira pagkatapos ilagay sa ref. Pero ang pulbos ay maring itagong 1 buwan o 2. Basta maayos ang pagkakasarado at madali rin lutuin. Ang tofu ay kailangang hiwain at i-fry. Ang pulbos ay ihalo lang sa gatas o tubig. 5 minuto lang. Gusto ninyong malaman ang practical na paraang paggising sa umaga, lagyan ng 200 ml gatas sa baso. Lagyan ng 4 na kutsara ng pulbos ng giniling na soybean at haluin ng mabuti. Iyon na. Pero dapat pulbos ng hiniling na soybean. Ang hindi giniling ay mahirap matunaw at nagdudulot ng gas sa tiyan. Sa palengke o tindahan may ibinabentang pulbos ng giniling na soybean. Bilhin ninyo iyon. Pero sa totoo lang may dahilan kung bakit pangatlo ang pulbos. Medyo plain ang lasa. Masarap pero maaring mainip kung araw-araw kaya may pangalawa. Ang pangalawa ay masarap din at mas marami ang liusin pero ito ang pagkain na akala ninyo ay maraming taba. Ano kaya iyon? Ipapaliwanag ko ngayon. Ang pangalawa ay itik. Itik hindi ba masama dahil maraming taba? Hindi po. Mali ang inyong akala. Ang taba ngang itik ay hindi masamang taba. Ayon sa pagsusuri nga, National Research Institute na Japan 73% nga taba nga itik ay mabuting taba para sa katawan. Madaling ipaliwanag. May 2 uri ng taba masama at mabuti. Ang tabang pork belly ay 60% masama, nakakabara ang ugat. Kaya kung maraming kain ng pork belly, tumataas ang blood pressure at panganib sa sakit sa puso. Pero ang tabang itik ay 73% mabuti. Isipin ang olive oil. Masarap sa kalusugan ang olive oil. Pareho ang taba ng itik. Nililinis nito ang ugat. Mas nakakagulat ang dami ng leucine. Sa 100 gramo ng chicken breast ay 2.8 gramo leucine. Pero sa 100 gramo ng itik ay 3-6 gramo. Sa 3 beses pang chicken breast. Naalala ninyo, para gumawang kalamnan kailangan ng hindi bababa sa 2.5 gramo leucine sa 1 beses. Ang chicken breast ay kailangan ng 100 gramo para 2.8 gramo. Pero ang itik ay 100 gramo lang para 3-6 gramo. Siguradong lumalampas. Ginawa ngang UCLA ang eksperimento sa loob ng 3 buwan. Hinati sa 2 grupo ang 240 matatanda, 65 taong gulang pataas. Unang grupo, 100 gramo chicken breast araw-araw. Pangalawang grupo, 100 gramo itik araw-araw. Pagkatapos ng 3 buwan nakakagulat,
Ang chicken group ay tumaas ng 4.2% ang kalamnan. Ang itik group ay 9.7%. Higit sa doble. Mas nakakagulat ang completion rate. Halos kalatingan chicken group ay tumigil sa gitna. Bakit? Dahil masyadong tuyo at walang lasa. Pinilit kainin hanggang sumuko. Samantala 91% ang itik group ay na kumpleto. Dahil malambot at masarap, may tenderness index. Mas mataas ang numero, mas malambot. Ang itik ay 96 puntos. Ang chicken breast ay 34 puntos. Halos 3 beses na pagkakaiba. Bakit ganito? Dahil ang itik ay may taba na pantay na nakakalat sa pagitan ng karne. Kaya kapag ngumuya, basa at malambot. Parang natutunaw sa bibig. Samantala ang chicken breast ay halos walang taba kaya tuyo, walang lasa. Kahit mga bata ay ayaw kainin ang chicken breast kaya walang dahilan para sa 60 taong gulang na kainin ang walang lasa para lang sa protina. Noong Agosto ng karaang taon, dumating si Lolo Antonio Garcia, 70 taong gulang mula sa Cebu City. Nakain daw siya ng chicken breast araw-araw para dagdagan ang kalamnan. Doktor, sinusubukan kong kainin ang chicken breast pero hindi ito lumalamon, pinipilit ko sa tubig. Lolo, subukan ninyo ang itik. Mas malambot, itik hindi ba maraming taba? Mabuting taba, katulad ng olive oil. Sumunod si Lolo kahit nakalinlangan at pinalitan ng itik. Kinain niya bilang itik na nilagang mabuti. Pagkatapos ngang 2 buwan pumasok si Lolo na nakangiti ng malaki. Doktor, ang itik ay talagang madaling lumamon. Hindi nakakasawa kahit araw-araw. Pagkatapos sukatin tumaas ang kalamnan ng 3-8 kilo. Nung chicken breast sa isang taon ay 0,5 kilo lang. May isa panglihim ang itik. Kung nilaga ng mabuti ang itik, tumataas ang absorption rate ng 7%. Resulta ng pananaliksik sa Tokyo. Bakit? Dahil kapag matagal na nilaga, nabubuksan ang istruktura ng protina sa karne. Kaya madaling matunaw ng tiyan. Gusto ninyong malaman ang praktikal na paraan bumili ng isang itik. Layan ng maraming tubig sa malaking kaldero at ilagay ang itik. Lagyan ng isang tangkay ng sibuyas, 10 bawang, 1 piraso ng luya. Pakuluan sa malakas na apoy hanggang kumulo, pagkatapos ay ibaba sa mahinang apoy at pakuluan ng 2 oras. Ito ang nilagang itik. Pagkatapos ng 2 oras, madaling mahihiwalay ang karne sa buto. Kahit hawakan lang ng tinidor na huhulog ang karne. Sa ganitong lambot, pinakamahusay ang absorption. 100 gramo lang araw-araw. Halos kalahati ng mangkok ng kanin. Kainin sa tanghalian o hapunan, pero tanggalin ang balat. Maraming taba sa balat. Kainin ang karne lang. Pero sa totoo lang may dahilan kung bakit pangalawa ang itik. Medyo abala ang paghahanda dahil kailangan ng 2 oras na paglaga. Kaya may ang una ay madali ang paghahanda at mas marami ang glycogen kaysa itik. Ang konsentrasyon nege protina ay 6%. Ano kaya iyon ang pagkain na kinakain araw-araw na national athlete sa umaga? Ipapaliwanag ko. Ang una ay ang huang tai. Huang tai ang pinatuyong polakfish ba? Tama po. Pero ito ay protina bomb. Ayon sa pananaliksik ng Food Science Journal noong 2023, sa 100 gramo ng huang tai ay 82 gramo protina, 4 na beses sa baka, 9 na beses sa tofu. Hindi may kumpara sa itlog. Madaling ipaliwanag. Kung 5 gramo baka, 20 gramo protina. Pero 100 gramo huangta, 82 gramo protina. Sa parehong dami, 4 na beses pa, bakit ganito ang huangtay pinapalamig at tinunaw ng paulit-ulit sa loob ng 4 na buwan. Sa proseso, nawawala ang tubig at natitira ang protina, kaya 2 beses na nakakompres. Parang espongha na piniga ang tubig nagiging matigas. Pareho ang huangtay. Nawawala ang tubig at punong protina, mas nakakagulat ang leucine.
Sa 100 gramo huang tay ay 68 gramo leucine. Halos dalawang beses sa itik, higit sa 5 beses sa itlog. Naalala ninyo para sa kalamnan kailangan ng 2,5 gramo leucine. Sa 50 gramo huang tae, 3,4 gramo leucine. Siguradong lumalampas. Ginawa ng University of Bergen sa Norway ang pananaliksik. Ang absorption rate ng leucine sa dried fish ay 2.8 beses mas mataas kaysa fresh fish. Bakit? Dahil maraming tubig sa fresh fish, kaya unang pinoproseso ng tiyan ang tubig, pagkatapos ang protina matagal. Samantala halos walang tubig ang huang tay. Ang protina ay naging free-form na. Ang free-form ay walang digestion process, diretsong nasisipsip. Madaling sabihin sa fresh fish kailangan ng tiyan na buksan, pero sa huang tay diretsong pumapasok sa ugat. Kaya mataas ang absorption. Gusto ninyong malaman tungkol sa national athletes, ang mandatory breakfast ng winter national team ay huang tay egg soup. Bakit? Huang tay dahil sa gabi ng training nasisira ang kalamnan ng athletes. Sa umaga, kailangan mabilis na ma-recover ang kalamnan at wala ng katulad ng huang tay. Sinukat ng research team ng Philippine Sports Commission, kapag kumain ng huang tay pinaikli ng 31% ang oras ng pag-recover ng kalamnan, mas mabilis kaysa ibang protina. Noong Oktubre na nakaraang taon, dumating si Lola Victoria Santos, 76 taong gulang mula sa Davao City. Nag-alala siya dahil manipis ang braso at binti. Doktor, kumakain akong karne at itlog pero bakit patuloy na lumalabnaw pagkatapos ng pagsusuri 59% lang ng normal ang kalamnan? Lola, subukan ninyo ang huang tay. Lutuin bilang sopas. Huang tay mabuti ba iyon sa kalamnan? O, 4 na beses ang protina kaysa baka. Sumunod si Lola kahit nakalinlangan. Araw-araw sa umaga niluluto niya ang huang tay egg soup. Pagkatapos ng 3 buwan na gulat, si Lola nang pumasok. Doktor, tingnan ninyo ang braso ko. May elasticity na. Pagkatapos sukatin, tumaas ang kalamnan ng 5.2 kilo. Sa loob ng 3 buwan. Ito ang pinakamabilis na nakita ko sa 20 taong NG pagpapakamot. May ibang benepisyo ang huang tay. Madali itong itago. Ang karne ay nasisira pagkatapos 3 araw sa ref. Ang fresh fish ay mabaho pagkatapos 1 o 2 araw. Pero ang huang tay ay maaring itagong 1 buwan o 2. Ilagay lang sa madilim na lugar. Gusto ninyong malaman ang praktikal na paraan bumili ng isang huang tay. Ibabad sa tubig ng 30 minuto. Pagkatapos ay punitin sa tamang laki. Gamit ang kamay. Lagyan ng 1 litro tubig sa kaldero at pakuluan. Kapag kumulo, ilagay ang huang tay. Lagyan ng 2 itlog na binati at 1 kurot asin, 1 kutsara ng tinatat na bawang. Pakuluan ng 5 minuto. Ito ang huang tay egg soup. Kainin ang 1 mangkok araw-araw sa umaga. 50 gramo huang tay ay sapat. Kasama ang 1 mangkok kanin ay perpekto. Sa WHO Protein Evaluation, ang huang tay egg ay nakatanggap ng perfect score. Pinaka-perpekto ang kombinasyon ng protina. Pero hindi pa tapos dito. Kung huang tay lang hindi lalaki ang kalamnan, kailangan pang isa. Kung wala ito, walang saysay kahit gaano karami ang huang tay. Ano kaya iyon lihim na hindi alam ng 99%? Kung may nakakain ng huang tay, pakitype ang 1 sa comment. Ipapaliwanag ko ang 2 lihim. Ang pangalawang lihim ay vitamina D. Vitamina D, hindi ba iyon mabuti sa buto? Tama po, pero sobrang importante rin sa kalamnan. Kung walang vitamina D, hindi pupunta ang protina sa kalamnan. Madaling ipaliwanag, kumain kayo ng huang tay. Pumapasok ang protina sa ugat. Pero para mapunta sa kalamnan, kailangan ng tagapahatid. Iyon ang vitamina D. Tulad ng construction site, may materyales pero walang foreman, walang mangyayari. Ayon sa 2024 survey ng Philippine Endocrine Society, 91% ng matatanda, 60 patas ay kulang sa vitamina D, 91%.
Bakit ganito kapag tumanda bumababa ang kakayahang gumawa ng vitamina D sa balat nung bata sapat ang sikat ng araw? Pag-altmış, pataas hindi na. Dagdag pa, hindi na kayo masyadong lumalabas. Kung nasa bahay lang walang sikat ng araw kaya lalong kulang. Ginawa ng Tufts University ang 5 taong follow-up. 1,200 matatanda, 60 pataas. Hinati sa 2 grupo. Isang grupo ay sapat ang vitamina D. Ang isa ay kulang. Parehong kumain ng 100 gramo protina araw-araw. Pagkatapos ng 5 taon nakakagulat, ang sapat na vitamina D group ay 74% ng kinain na protina ay napunta sa kalamnan. Ang kulang group ay 19% lang. 3.9 beses na pagkakaiba. Nasaan ang natitirang 81% naipon sa taba. Kaya kung kulang sa vitamina D kahit kumain ng protina tumataba lang. Madaling pagtutulad may raw material sa pabrika pero walang operator ng makina naipon sa bodega. Kung walang vitamina D, naipon sa tiyan ang protina. Noong Hunyo nakaraang taon dumating si Lola Anita Cruz 99 taong gulang mula sa Manila. Sabi niya kumakain daw siyang huangtay at itik. Doktor, masipak akong kumain ng protina pero bakit hindi lumalaki ang braso at 20 taba lang ang tiyan pagkatapos ng pagsusuri 12 ang level ng vitamina D. Normal ay 40 pataas. Kulang na kulang. Lola, kulang na kulang kayo sa vitamina D. Kaya sa tiyan lang napupunta ang protina. Ang vitamina D ay ang forman sa pagbuongang kalamnan. Kung walang construction, inireseta ko ang vitamina D supplement. Maliit na tablet na mabibili sa butika. Isang tablet araw-araw sa umaga. Pagkatapos ng 3 buwan na gulat, si Lola nang pumaso. Doktor, pareho ang kinain pero ngayon may lakas na ang braso. Pagkatapos sukatin tumas ang kalamnan ng 4.1 kilo. Ang vitamina D ay naging 43. Ipapaliwanag ko kung paano ay check ang vitamina D. Pumunta sa hospital para sa blood test. Sabihin na vitamina D test, mas 1 pesos lang. Sa resulta may numero, dapat 40 patas, kung 30 kulang, kung 20 seryosong kulang. Kung kulang, ano ang gagawin? Una, makparaw. 30 minuto lang sa labas araw-araw, i-expose ang braso at binti. Gagawin na nito ang vitamina D. Pangalawa, uminom energy supplement. Bibili sa Botica Energy Vitamina D. Malit na tablet, 1 tablet sa umaga. 1 bote ay mga 1,000 pesos sapat sa 1 buwan at kainin kasama ang matabang pagkain dahil natutunaw sa taba ang vitamina D. Pagkatapos kumain mas mabuting masipsip. Pero hindi pa sapat ang vitamina D lang, may isa pang lihim. Ito ang talagang importante at hindi alam ng 99%. Sa halip akala ninyo dapat bawasan. Pero kung bawasan, 0 ang kalamnan. Kahit huangtay at vitamina D, kung wala ito, walang saysay. Ano kaya ang kinakain ninyo araw-araw? Ang pangunahing lihim ay ang kanin. Kanin hindi. Pagkap ang kanin nakakatapa hindi po. Mali ang inyong kalaman. Kung walang kanin, hindi pupunta ang protina sa kalamnan. Ginawa ang Johns Hopkins University ang desisyong eksperimento. Hinati sa 2 grupo ang 300 matatanda, 60 pataas. Isang grupo, 100 gramo huangtay lang. Ang isa, 100 gramo huangtay kasama 200 gramo kanin. Pagkatapos ng 3 buwan nakakagulat, ang huangtay lang group ay 23% muscle synthesis rate. Ang may kanin group ay 89%. 9 beses na pagkakaiba. Bakit kapag kumain ng kanin lumalabas ang hormone na insulin? Pinipilit ng insulin na dalhin ang protina sa kalamnan. Madaling ipaliwanag, ang protina ay parang kargada sa ugat. Kailangan dalhin sa kalamnan, kailangan ng delivery truck. Ang truck ay insulin. Kailangan ng kanin para lumabas ang insulin para mapunta ang protina sa kalamnan. Kung walang kanin, walang truck.
kaya naglilipat sa ugat ang protina at natatapon. Ginawa ng ibang universidad ang follow-up. Kung protina lang ang mangyari, 17% sa kalamnan, 38% sa taba, 45% natatapon. Halos kalating ang protina ay napupunta sa inodoro. Ang natitira ay sa tabang tiyan. 17% lang sa kalamnan. Pero kung kasama ang kanin, 89% sa kalamnan, 6% sa taba, 5% natatapon. Alam ninyo kung gaano kahalaga kahit masipag kainin ang huwang tae, kung walang kanin, hindi lalaki ang kalamnan. Sa halip tumataba lang, sayang ang pera. Noong Nobyembre nga nakaraang taon dumating si Lolo Roberto Lim, 73 taong gulang mula sa Quezon City. Sabi niya masipag daw kumain ng protina. Doktor, kumakain akong huwang tae at itik pero bakit hindi lumalaki ang kalamnan? Lolo, kumakain ba kayong kanin? Kanin hindi, binawasan ko dahil baka tumaba. Kalahati lang ang mangkok, iyon ang problema. Iyon, Lolo, dapat dagdagan ang kanin. Kung walang kanin, hindi. Pupunta sa kalamnan ang protina. Dagdag kanin, hindi ba tumataba? Hindi. Kung kasama ang protina, pupunta sa kalamnan. Sumunod si Lolo kahit nakaalinlangan. Sa bawat 50 gramo, huwang tae, 150 gramo kanin. Pagkatapos ng 2 buwan na gulat si Lolo nang pumasok. Doktor, dinagdagan ko ang kanin pero hindi tumaba. Sa halip lumaki ang braso at binti. Pagkatapos sukatin tumaas ang kalamnan ng 3.6 kilo. Pareho ang timbang katawan. Naging kalamnan. Mahalaga ang rasyo. Sa bawat 1 gramo protina 2 hanggang 3 gramo carbs. Sa 50 gramo huwang tae, 150 gramo kanin. Madaling sabihin kalahating huwang tae, 1 mangkok kanin. Sa 100 gramo itik, 1 mangkok kalahati kanin. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Akala ninyo bawasan ang kanin at karne lang para lumaki kalamnan? Hindi. Kabaliktaran. Kung bawasan ang kanin, bumibilis ang pagkawala ng kalamnan. Ginawa ng Harvard University ang 1-0 town follow-up. Sa matatanda 60 patas na binawasan ang kanin at protina lang, nawawala 1.8 kilo kalamnan bawat taon. Sa kabaliktaran, ang may kanin at protina ay tumataas 0.8 kilo bawat taon. 2.6 kilo na pagkakaiba. Sa 10 taon, 26 kilo. Napakalaking pagkakaiba. Ipapaliwanag ko ang praktikal na paraan. Sa umaga, kainin ang huwang tae egg soup. Kasama dapat 1 mangkok kanin. Sa tanghalian, 100 gramo itik. Kasama 1 mangkok kalahati kanin. Sa hapunan, 1 baso pulbos ng soybean sa gatas. Kasama kalahati mangkok kanin. At vitamina D supplement 1 tablet sa umaga. Ito na lahat. Sundin lang ito. Pagkatapos ng 2 linggo, hindi na kayo mahihirapang huminga sa hagdan. Pagkatapos ng 1 buwan, madaling mabubuksan ang takip ng bote. Pagkatapos ng 3 buwan, madali na mabubuhat ang apo. Sa loob ng 20 taon, 2,400 pasyente ang nakita ko. Lahat na sumunod sa pamamaraan ay nagdagdag ng kalamnan. Walang exception. Kayo rin ay makakaya. Toto po, ngayon buod ng nilalaman. Hindi nakdaragda ng kalamnan ang itlog at tofu dahil kulang sa leucine at mababa ang absorption. Sa halip, kainin ang 3 ito. Pangatlo, pulbos ng giniling na soybean, 7 beses na nakonsentra kaysa tofu. Ihalo sa gatas 5 minuto lang. Pangalawa itik, 1-3 beses pang leucine kaysa chicken breast. Mabuting taba din, lutuin bilang nilaga. Una, huwang tae, protina bomb, 4 na beses sa baka, 5 beses sa itlog. Lutuin bilang egg soup, pero hindi sapat ang mga ito. Siguraduhing may vitamina D, ito ang forman sa pagbuo ng kalamnan. Bumili ng supplement sa botika at 1 tablet araw-araw sa umaga at huwag bawasan ang kanin. Dinadala ng kanin ang protina sa kalamnan. Sa bawat kain ang protina kasama ang kanin.
Ito na lahat. Ito ang payo na ibinibigay ko sa pasyente sa klinika. Ganito rin ang kinakain ng aking mamagulang. Noong nakaraang taon si Lola Elena Reyes na dumating sa wheelchair ay ngayon araw-araw pumupunta sa palengke. Si Lolo Antonio Garcia na hindi makalamon ng chicken breast ay ngayon naglalarong bola kasama ang apo. Si Lola Anita Cruz na lumalaki ang tiyan ay ngayon may elasticity sa braso. Lahat ay sumunod sa pamamaraan. Kayo rin ay makakaya. Simulan ngayon. Pumunta sa palengke para bumili ng huangtay. Pumunta sa botika para bumili ng vitamina D at dagdagan ang isang mangkok kanin. Sa 2 linggo magbabago ang katawan. Sa 1 buwan mapapansin ang pamilya. Sa 3 buwang kayo mismo ay magugulat. Kapag sinabi nga po na Lola buhatin mo ako, Lolo larin mo ako, huwag makalangan. Buhatin na, hindi na kailangang magpahinga sa gitna kapag umaayat ng hagdan. Hindi na kailangang hirapang buhatin ang mabigat sa palengke. Hindi na kailangang tawagin ang anak para buksan ang takip ng bote. Kaya ninyong gawin lahat ng mag-isa. Ito ang naramdaman ko sa 20 taon ng pagtingin sa mga pasyente. Ang edad ay numero lang. Kung may kalamnan ang 70 taong gulang ay maring mabuhay tulad ng 50 taong gulang. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito mula sa channel na Alaga sa Katawan, paki-subscribe at I-like. Sa ganito ay pagpapatuloy ko ang pag-upload ng mga impormasyon na naririnig lang sa hospital. Ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan para sa malusok na pagtanda at I-share ang video sa mga nakapaligid sa inyo. Ang inyong pamilya at kaibigan ay kailangan din ng impormasyon na ito. Magiging mabuti kung sama-sama tayong maging malusok. Mag-comment ng simulan ko na ngayon. Ang inyong pangako ay malaking tulong sa akin. Taos puso kong hinihiling na maging malusok kayong lahat habang tumatanda, simulan ngayon. Ito ang unang hakbang para makbago ang inyong buhay.